Magandang araw po at maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikahuling linggo na tayo ng buwan ng Hunyo. At tulad ng dati, matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At syempre pa, ang ating weekly horoscope ay 2-in-1. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran. Sa linggong ito ay maaari nyo pang basahin ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At kung wala pa kayong sipi ng nasabing mga aklat, ay bilang patikim ay pinagkakaloob sa YouTube video na ito na weekly horoscope ang serialized novel na hinango sa nasabing mga aklat ni Maestro Honorio. Ang kabanata na hinggil sa pakikipagsapalaran ng isang batang binatilyo upang magkaroon ng kapangyarihan. Ang nobelang ito ay pinamagatang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. At sa kasalukuyan ay nasa ika-53 labas na tayo ng pakikipagsapalaran ng isang binatilyo na buksan ang baol ng kanyang lolo Damian Agimat na nasa loob ng baol ang iba't ibang paraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At ang baol na ito iniingatan ng kanyang tatang na si Sabatera. At nang wala ang matanda ay binuksan ni Aryabhata ang baol. At sa kasalukuyan ay binabasa niya ang mahihiwagang aklat kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. Ang problema sa ika-53 labas natin ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na mababasa nyo sa ilalim ng YouTube video na ito na weekly horoscope sa description, ay nahuli si Aryabhata ng kanyang tatang na si Sabatera. Kaya't malamang ay maparusahan siya nito. At kasalukuyang naghahagilap si Aryabhata ng orasyon upang hindi siya masaktan. Kaya tunghayan nyo ang ika-53 labas. Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na mababasa sa ilalim ng YouTube video na ito na weekly horoscope o sa description. At kung nais niyong balikan ng iba pang mga serialize ay balikan nyo lang ang mga weekly horoscope at hanapin nyo ang unang labas, ikalawang labas, ikaapat na labas ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo hanggang maiduktong nyo ang ika-53 labas. At marami kayong mapapakinabangan at matututunan sa nasabing serialized novel hinggil sa pagkakaroon ng kapangyarihan. At dahil huling linggo na ng buwan ng Hunyo, matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope upang malaman ang inyong magiging kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, career, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa
Huling linggong ito ng buwan ng Hunyo. Kaya nood na! Weekly Horoscope, June 22 to 28, 2025. Aris, silang isinilang mula 21 ng Marso hanggang 19 ng Abril. Sa ika-4 na linggong ito ng buwan ng Hunyo, walang hindi ka makakaya. Walang hindi ka maaabot. Walang hindi mo kayang tuparin sa iyong mga ambisyon at pangarap sa buhay. Lalong-lalo na ang mga pangarap at ambisyon mo na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay. Sa linggong ito, ang lahat ng mga ito ay isa-isa nang matutupad at mangyayari ngayon. Mapalad ang kulay ang red. Maswerteng numero 1, 9, 17, 19, 26, at 35. Taurus, silang isinilang mula 20 ng Abril hanggang 20 ng Mayo. Hindi nakikinig ang tao sa kapwa niya tao. Lalo pangat, hindi siya interesado sa sinasabi nito. Ngunit iba ang nasa itaas. Pinakikinggan niya ang mga samot dalangin ng mga nasa ibaba. Lalo na't genuine, tapat, at seryoso ang dalangin nito. Kaya naman, sa linggong ito, magdasal ka at humiling. Ito ay tiyak na pakikinggan. Ano man ang dasalin mo, ano man ang hilingin mo na may kalakip na sakripisyo, gaano man ito kahirap at kaimposible, tiyak na ito ay pakikinggan ng langit at magkakatotoo. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Dasal at hiling na ngayon. Mapalad na kulay ang maroon. Swerteng numero 3, 12, 32, 37, 40, at 45. Gemini, silang isinilang mula 21 ng Mayo hanggang 21 ng Hunyo. Sa biglang tingin, masarap ang simpleng buhay lamang. Hindi ganong mayaman at hindi rin ganong mahirap. Ngunit wala sa dalawang ito ang magiging buhay mo. Dahil sa linggong ito, isinulat na at itinakda na ng langit na ikaw ay mapapabilang sa mga namumuhay ng alta syudad. Hindi pangkaraniwan, kundi mayaman. Ang ikinaganda pa nito, hindi lang basta mayaman, sa halip, ubod ng yaman pa talaga. At sa linggong ito, hindi magsisinungaling ang langit. Ang lahat ng mga
kahilingan mo ay papayagan. At ito ay magsisimula ng mangyari at isa-isa ng matutupad. Oo, yayaman ka ng ubod ng yaman. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 2, 14, 27, 31, 34, at 41. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa panahon pa rin ng iyong karawan, kasabay ng buhos ng ulan. Gagapang ang tubig sa mga bukirin at pinitak. Mapapansing dahang-dahang napupuno ang ilog sa tuloy-tuloy na pagdaloy at pagbuhos ng ulan. Ganyan-ganyan din ang iyong buhay sa linggong ito. Swabing-swabe at dahang-dahang darating ang swerte at magagandang kapalarang pupuno at aapaw sa iyong kabangyaman. Hindi lang sa salapi. Ang mga biyaya at ang buhos na dala ng ulan sa iyong buhay. Magugulat ka. May dagdag na bonus pa. Ito na ligaya, wagas na kapayapaan ng isip at masarap na kapahingahan. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 7, 16, 25, 28, 38, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Ang pangako ng puso ay hindi dapat suwayin. Ano man ang ipinangako mo sa iyong kasuyo, tuparin mo. Dahil tulad ng paulit-ulit ng nakatala sa aklat ng iyong buhay, patuloy na darating ang mas marami pang swerte habang ikaw ay umiibig at nagmamahal. Oo, habang ikaw ay umiibig, lalo na sa iyong mga kapamilya at sa mga taong malalapit sa puso mo. Sa linggong ito, ang swerte na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi at maraming material na bagay na may kahalo pang karangalan at pagkilala ng lipunan ay tuloy-tuloy na sisiksik at darating sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang orange. Swerteng numero. 6, 10, 21, 33, 35, at 43. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Sa linggong ito, kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na kung sa iba ay paisa-isa lang ang biyayang natatanggap, sa iyo ay kakaiba. Ang mga biyaya mo ay marami at ang mga biyaya mo ay laging doble. Ganun din ang swerte. Ganun din ang magandang kapalaran. Hindi lang doble, kundi marami at paparami pa ng paparami sa
bawat araw sa linggong ito ang darating sa iyong buhay. Upang magpatuloy ang ganung senaryo na pagbuhos ng magagandang kapalaran, dapat lang na wag kang mag-aalinlangan. At pagkatapos, inuutusan ka ng langit na ipamahagi mo sa iba ang lahat ng sobra mong mga biyayang natatanggap. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero 5, 14, 23, 27, 32, at 41. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, isang simple pero matamis na ngiti na mula sa iyong mga labi ang magsisilbing pampaswerte mo. Alisin mo ang lungkot sa iyong mukha upang ang magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy na ring pumasok sa iyong buhay at pagkatao. Lalong-lalo na ang mga swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi, may kaugnayan sa material na mga bagay, sa malapitan at malayo ang mga paglalakbay. At siyempre pa, tunay ngang sa linggo ring ito, isang matamis at napakasarap na romance ang darating at sunod-sunod mong mararanasan hanggang sa humiling ka pa ng humiling, umisa pa ng umisa, hanggang sa mapagod at hingaling ka. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 6, 15, 22, 31, 36, at 44. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, may pinapagawa sa iyo ang langit. Kung ano ang gusto ng mahal mo, yun ang gawin mo. At yun ang ibigay mo sa kanya. Upang kung ano rin ang iyong gusto, yun din ang ibibigay niya sa iyo. Kapag nagbigayan kayo, lalong tatamis at sasarap ang relasyon at pagmamahalan na magdudulot ng kakaibang swerte at magagandang kapalaran sa susunod na mga araw. Hindi lang para sa iyo, kundi ang magagandang kapalaran at swerteng darating ay aanihin din ng mga mahal nyo sa buhay at ng mga taong malalapit sa inyo. Mapalad na kulay ang old rose, maswerteng numero 5, 19, 24, 30, 38, at 42. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Noon pa man ay maswerte ka na. Hindi mo lang gaanong pinapansin. Subalit sa ika-4 na linggong ito ng buwan ng Hunyo, sa ayaw at sa gusto mo, nagpasya na ang langit. Ang iyong pangalan ay isusulat at itatala sa unahang listahan ng mga likas na mapapalad na makatatanggap ng napakaraming mga biyaya at ayuda mula sa nasa itaas. Kaya naman, lalo ka pang suswertihin at magtatamo
ng magagandang mga kapalarang may kaugnayan sa karir, sa hanap buhay, sa pamilya, sa makapal na halaga ng salapi, sa mainit na pag-ibig at maligayang pakikipagrelasyon na hinding-hindi na maglalaho sa iyong buhay kailanman. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 3, 12, 27, 34, 39, at 45. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Noong pa man ay alam mo na ikaw ay kabilang sa mga taong mapapalad. Mahalin mo ang mga kapuspalad dahil sa ika-4 na linggong ito ng buwan ng Hunyo, di magmamaliw, di magluluwat. Ang mga swerte nila ay lalo pang mapupunta sa iyo. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 8, 14, 22, 25, 31, at 40. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, hindi ka dapat masiraan ng loob sa harap ng mga biglaang pagdating ng mabibigat na suliranin. Ituring mo ang mga ito ay mga hamon ng kapalaran para sa iyo na anumang oras na mapagtagumpayan mo, mas malalaking swerte at magagandang kapalaran ang tiyak na ipapalit ng langit. Walang kahirap-hirap at dagli-dagling ipagkakaloob sa iyo. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero 1, 6, 12, 20, 35, at 42. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Hindi mo ba napapansin kung sino ang mas malakas ang loob? Kung sino ang mas mapagpumilit at kung sino ang siya ang nagtatagumpay at nagkakaroon ng mas marami at malalaking swerte sa buhay. Kaya ano pa ang ginagawa mo ngayon? Palakasin mo na ang iyong loob. Hindi dapat na patuloy kang nagmumukmok at naduduwag sa isang sulok. Hindi dapat na patuloy na umiiral ang dati mo ng ugali na naduduwag at matatakutin. Ngayon na ang panahon at ngayon na dapat simulang ipatupad ang lahat ng iyong mga plano na matagal nang nakaimbak sa iyong isipan. Oo. Matapang mong gawin at matapang mong simulan ang lahat ng mga balak at plano mo sa buhay. At makikita mo ang lahat ng mga pangarap at ambisyon mong ito, gaano man kaimposible. Ito ay tutuparing lahat ng langit para sa iyo. Palad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero 7, 16, 18, 25, 29, at 34.
Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ina-upload ni Maestro Honorio. At kung mahilig kayo na analisahin ang sarili ninyong kapalaran, ay inaanyayahan ko kayong pasyalan ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito. Nandyan ang swerteng guhit ng palad. Ito'y pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng palmistry, kung saan ay matutukoy mo kung sino-sinong guhit ng palad ang yayaman. Bukod sa swerteng guhit ng palad, ay meron din tayong swerteng numerology sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng birth date at destiny number. Ay malalaman mo ang kapalaran ng isang tao at kung ano-anong mga birth date ang yayaman. At bukod sa swerteng guhit ng palad, swerteng numerology, mayroon din tayong swerteng punsoy tips. Upang hindi na kayo magbayad ng mahal sa mga punsoy expert sa nasabing playlist, ay itinuro ni Maestro Honorio ang praktikal na paraan ng pagpupunsoy at ganun din ang mga basic technique ng pagpupunsoy. Kaya pasyalan nyo ang ating swerteng punsoy tips. At bukod sa swerteng punsoy tips sa mga nananaginip, meron din tayong swerteng panaginip at mga lihim ng inyong panaginip na binase ang pag-i-interpret sa psychologist na si Sigmund Freud at Carl Jung. Ibig sabihin, ang interpretasyon ng inyong mga panaginip sa playlist na swerteng panaginip at mga lihim ng panaginip ay scientific approach. At bukod sa swerteng panaginip, mayroon din tayong playlist na swerteng handwriting analysis. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng inyong sulat kamay at signature ay malalaman mo kung sino-sinong signature ang palatandaan na yayaman o kung anong style ng pirma ang dapat mong gawin upang ikaw ay yumaman. Kaya panoorin mo ang ating swerteng handwriting and signature analysis. At sa mga mahilig sa horoscope, mayroon din tayong playlist na swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang zodiac sign mula Aries hanggang Pisces. At nilaliman natin ang pag-aanalisa ng nasabing mga zodiac sign upang maibigay natin ang tips o mga formula kung paano higit na magtatagumpay at mas magiging maligaya ang bawat zodiac sign. At ang ating pinaka-latest ay ang Prediction 2025. Sa playlist na ito ay inisa-isa natin ang magiging kapalaran ng 12 animal sign sa taong ito ng wood snake. Kaya pasyalan mo ang ating Prediction 2025 upang malaman mo kung sino ang animal sign na suswertihin sa taong ito ng 2025 at kung sino ang animal sign na yayaman sa taong ito ng 2025 o wood snake. At ang isa pa nating pinaka-latest ay ang swerteng nunal. Sa nasabing playlist ay malalaman mo ang mga palatandaan ng nunal na yayaman. Saan mo matatagpuan ang nasabing mga nunal upang matiyak na ang isang individual ay yayaman at suswertehin sa buhay. Kaya panoorin mo ang ating playlist na Swerteng Nunal. At ang isa pa nating latest ay ang swerteng lucky charm ng bawat zodiac sign na sinisimulan na natin ang diskusyon ngayon sa zodiac sign na Taurus. Kaya kapag wala kang magawa ay pasyalan mo ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At siksik-liglig ang matutunan mong
kaalaman hinggil sa pag-aanalisa ng sarili mong kapalaran at kapalaran ng mga mahal mo sa buhay. At muli, makita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.